Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng DDS Pilipinas. April 9, 2026, araw ng kagitingan. Hala, tumaba na si BBM. Di wow, yan o. Napakaastig, napakatikas ang Pangulo sa litrato niyang ito. So, sana nga malusog ng Pangulo. Kasi maraming nagwiwis ng iba ako, sana nga malusog siya dahil mahirap yung magkasakit. Kaya lang, problema dito, reaksyon ng taong bayan, 17,000 ang nag-react, 16,000 ang tumatawa, 689 lang ang nag-like. So, nandyan pa rin yung pag-aalanganin ng nakakarami sa taong bayan kung ano ba talaga ang estado sa kalusugan ng Pangulo. Kung ganito, malusog naman siya talaga sa picture na yun, no? O, kaya lang yung interview niya, inaamin niya na pumapayat siya. Yung payag ni Yusek Claire Castro, sinasabi ni Yusek na pumayat ang Pangulo dahil sa hindi masyadong nakakakain ng maigi dahil natra-trigger, sumasakit ang tiyan niya kung may mga makain siya na hindi maganda. So ito ang tanong ngayon. Kung ito yung litrato, malusog na malusog yan, no? Bakit sa mga public events niya itong mga nakaraan is makikita mo na payat, tapos dito sa mukha niya medyo kumukulubot, tapos dito sa leeg niya na pumayat dito sa leeg. So I don't know talaga kung ano ang tunay na kalagayan sa kalusugan ng Pangulo. Karapatan ng taong bayan na malaman kung ano ang kanyang kalagayan dahil siya ay Pangulo. Hindi siya ordinaryong Pilipino. Nakasaad po sa Konstitusyon, Article 7, Section 12. I'm not sure about that. But kalagay doon na if the President has serious illness, the people has the right to know of his real condition. Kaya paano ba matapos itong haka-haka na ito? Sa isang interview, sinabi ni Yusek Claire Castro na tigilan nyo ang Pangulo, ginugulo niya ang kanyang utak. Sabi niya. Kayo lang naman ang nanggugulo sa palasyo dahil bakit nagpo-post ang palasyo ng mga throwback pictures? Bakit nagpo-post ng mga throwback videos? Kaya hindi nyo masisisi ang taong bayan na maghaka-haka kung ano ba talaga ang kalagayan ng kanyang tunay na kalusugan. Catherine Sigua, di ba ito yung dumudugo yung gilagid habang nagsasalita siya? Correct me if I'm wrong. Yes, may taon. I don't know kung last year ba o noong 2024, after yung April 9 na activity sa Mount Samat sa Bataan, pagkahapon o gabi, meron siya yung activity para sa mga dependents ng mga namatay na sundalo, mga beneficiaries. Kasi parang pinaapura yung processing, hindi na, kasi dati ang tagal maghintay. Kawawa yung mga kamag-anak ng namatay na sundalo. So, maganda naman yung ginawa na nila na ganun para hindi kawawa yung mga kamag-anak ng sundalo. Sa okasyon ngayon, hapon ba or gabi, nagsasalita siya, dumudugo dito niya. That was on April
Hindi ko na lang sigurado kung 2025 ba yun o 2024. Ay, 2025. Last year. Yan po, April 9. Bakit every April 9 is may lumalabas na issue sa kalusugan ng Pangulo? James Torres, ha ha ha, ang ganda ng pagkakagawa. Para ring tunay. Titing Sam Vlog. Old photo daw yaw. Ngayon lang ito, April 9 nila ibinalik. Mission Impossible. Ano ba yan? Throwback. Sa mailad lang. Nag-throwback na lang. Matagal na yan. Matagal na yan. Oh. Last year pa yan. Oh. Tumaba kasi na manas. Kanina, napanood ko si Attorney Harry Roque sa kanyang video posted. Sinabi niya yung Marcos Sr., itinago nila yung sakit. Kasi nga, dictator siya, no? Gusto niya manatili yung renda niya sa gobyerno. Kaya ayaw nilang ipaalam na may sakit siya kasi kung malaman ng publiko na may sakit, hihina yung kanyang control sa gobyerno. So, matagal-tagal ding itinago yun. I think umabot ng mga more than 2 years. Yung sa loob mismo ng Malacanang nagda-dialysis pa siya. Kasi ang sakit daw niya noon, lupus. So, dahil pumapayat siya, minimikapan siya, tumataba dito hanggang, yun na, nagkaluko-luko na ang gobyerno ng Marcos Sr. on the latter part of his presidency kasi hindi na maganda ang kalusugan na. Yung mga nabasa kong mga libro, maraming nagsasabi na yung first term niya, 4 years, maganda. Marami siyang nagawa. Yung second term niya na, unti-unti ng, lalo na nung nagmarsyal na, yun, medyo nagkakasakit na siya, kaya bumubulusok na yung performance niya, kaya nasira yung magandang nagawa niya, yung first 2 terms niya as president. So ano ba ito? Like father, like son? Sana naman, wag niya nang itago. Karapatan ng mamamayang Pilipino malaman yung tunay na kalagayan, kalusugan ng Pangulo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. So, mag-autopsy ang cause ang balay. So, ipanak na yero. Karon naman nagyod og autopsy ang cause. So, nindot na gid kayo kay nahuman na gyud o katop ang iyang balay. Salamat sa tao nga nag-sponsor nga gitahasan sa atong
labaw makagahom ang Ginoo nga dahil ko tuluan na may karong panahon ako. Oh, so maayo na gid imong atop call. So dili na gid katuluan. Daghang pang mga katuigan nga imong mabutan para sa dangdum sa hinabang. Hinaot ko, sir, nga daghang pang may imong mahinabangan nga sambang kanako at sa Ginoo. O sige ko, salamat po.